Hello guys! Today, meron ako nahanap na news about sa Phinma Corporation. And I think isa din ito sa magiging isang growth driver ng kumpanya sa mga susunod pang taon. Kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ako nga pala si Renz, nagsishare ng aking investing journey sa pag-invest dito sa ating merkado. At nilalaga ko ang aking personal na pera para magkaroon kayo ng inspiration sa pag-invest dito sa ating bansa. So huwag natin patagalin pa, umpisahan na natin ito. Libre sa January 18 and gusto nyo ma-meet yung mga creators like me, pse.warriors, Silog, Moneywise Engineer, Kuya John, Warren Uy, and many more, no? Please sign up today kasi ito na yung pinaka-last date para mag-sign up dito. So January 10 yung last deadline ng RSVP. So itong RSVP na to ilalagay natin sa comment section para in case na gusto nyo pumunta sa Philippine Stock Exchange building sa BGC ay magkita-kita din tayo doon, no? And ito ay free lamang, wala kang babayaran dito. Punta ka lamang and matututo ka na about sa mga seasoned investor na nag-i-invest dito sa ating merkado. So dito sa ating nakuhang news, itong company ay yun nga, they are going to close deal to buy school. Target na school nila ay itong St. Jude College sa Dasmariñas, Cavite. Now, according dito sa news, on December 6, 2024, Phinma signed an agreement for the acquisition of Phinma Education for i-control shares of stock of St. Jude College, Dasmariñas, Cavite for 85 million pesos. Investment in additional shares of stock of the school to acquire land and building of the campus and pay debt for a total of 344 million pesos. Now, ang Phinma Corporation owns a 66.41% of Phinma Education, which holds its investment in the education sector. Now, if we focus sa information ng kumpanya over the years, from 2001, from 2021, kung mag-focus tayo sa education lamang ng kumpanya sa segment na ito, ang education segment nila ay nagko-contribute ito ng 22.6%. And imagine 3.69%, 3.69 billion pesos ang nakakuha nila dito na revenue. And makalipas lamang ang 4 na taon, halos dumoble na dito ang kanilang revenue. And also, ito ay nagko-contribute na ng 26.8% sa kanilang revenue and kumukuha ito ng 6.19 billion pesos na. So I think isa din ito sa pinaka magiging growth driver ng kumpanya maliban sa kanilang construction materials na ito yung pinaka talagang malaking pinagkukunan nila. That's around 60% dito talaga ay nanggagaling. Hindi lamang sila nakafocus sa construction materials talaga nila because talaga naghahanap pa sila ng another source of income para ma-mitigate yung risk of volatility ng isang sector lamang na pinagkukunan nila ng revenue. Now ngayon, kung pupuntahan natin itong stock by sector, and titignan natin dito ang education sector. So dito sa ating bansa, yung mga nakalistang education stock ay ito pa lamang, ang Centro Escolar University, ang FEU, ang Far Eastern University, and IPO, and also ang STI. So ito nangangahulugan lamang na maganda talaga paglagakan ang education stock kasi alam naman natin na every generations, every year, talagang maraming pumapasok ng mga customers sa pamamagitan ng mga nag-i-enroll sa mga universities, colleges, and schools. Talagang hindi sila mawawalan ng customers, no? So ito ay isang magandang investment or diversification ng kumpanya. And according sa news, this marked the company's entry into the Cavite market and adds 3,000 students to its network. Now, sa panibagong pag-acquire ng Phinma Education, ito na yung pang-10 school nila and also pang-12 sa regional network ng kumpanya. And para sa akin, itong St. Jude ay isa din sa mga kilalang schools dito sa ating bansa and talagang makakadagdag ito ng additional income revenue sa kumpanya. And also, sinasabi din sa report na
they are going to continue to grow yung kanilang network pagdating sa education. Now, the more student we can serve, the more individual and families we uplift through education. Now, ito din isang patunay dito, no? Kasi kung titignan talaga natin, katulad ng nakita natin, halos dumoble yung kanilang revenue, no? From 2021 lamang ito to 2025 or 2024, halos nasa 6 billion na ito. Halos talagang dumoble yung kanilang nakukuhang revenue dito. And I think isa din talaga ito sa mga magiging growth driver in the future sa kumpanya. And alam naman natin na very, very stable pagdating sa mga education stocks. Not only stocks, but also education company. Very, very stable ito. And according to the group, yung total students na kanilang Phinma educations ay nasa 167,000 na, no? So ito isang marami na rin itong talagang siniserbisyuhan atong company. Now sa pamamagitan ng news na ito, let's take a look muna sa kanilang information in terms of their financials. Now kung mag-focus tayo dito today, ang kanilang share price ay nasa 18 pesos per share. And as of today, ang kanilang market cap ay nasa 6 billion pesos. Now over the years, ang revenue ng Phinma din ay continuous na tumataas. So over the past 3 years alone, ang kanilang revenue tumaas ito ng 29%. And over the past 5 years, 22%. No? And over the past 19 years, meron itong CAGR na 14%. And noong 2023, ang kanilang revenue lamang dito ay nasa 21. And ngayon, ang kanilang trailing 12 months ay nasa 26.4 billion pesos na. Dahil din ito sa pagganda ng malaking pinagkukunan nila ng revenue, which is construction materials. In terms of their net income, ay noong 2023, ang kanilang net income dito ay nasa 958 million pesos, while the net income ay nasa 336 million pesos lamang. So medyo bumaba, no, in terms of trailing 12 months to 2023. No, I think isa din ito sa nakaka-apekto sa pagbili nila. I think bumaba yung kanilang income because bumili nga sila ng additional company, yung St. Jude nga, kaya medyo bumaba ata yung kanilang income dito. Now, other than that, I think makikita natin yung materialization ng pagbili nila, pag-acquire nila ng isang business in the next coming year, no? And yun nga, dahil dito, yung kanilang free cash flow talaga ay wala. So from 2017 until today, talagang puro negative ang kanilang free cash flow. Noong 2023, ang kanilang negative free cash flow ay nasa 2.4 billion pesos. Today, yung kanilang trailing 12 months na free cash flow na negative ay nasa 4 billion pesos na. So, yun yung natin dito, titignan dito sa company. So, if itong kumpanya ay mayroong binaburn na cash na 4 billion per year, so kaya ba nila itong sustain? Now, dito natin ito makikita, yung kanilang cash per share noong 2023 ay nasa 10 pesos per share, while the free cash flow ay nasa negative 8.60 pesos. So, dito ay meron pa rin naman panapal kahit papano. So, sabihin, kayang-kaya pa rin naman po na nila yung nababurn nila na cash. So, as of today, meron nga silang 4 billion pesos na negative free cash flow. Pero yun nga, ang kanilang cash today din ay nasa 3.5 billion pesos lamang. So, dito sa information na ito, medyo kulang yung kanilang cash available. Kung dito lang sila aasa sa cash available, medyo kulang ito. So, may dalawang paraan para gawin ito ng kumpanya na mapunan nito. Either mangungutang sila para mapunan ang kakulangan, no? Or they're going to issue shares para mapunan din also yung kakulangan. So, ito yung dalawang gagawin ng kumpanya. Pero syempre, itong dalawang step na gagawin, kung in case na ito yung gagawin nila, meron niyang cost, diba? So, unang-una, yung cost ng pag-utang, syempre yung balance sheet ay papangit kung sobrang laki ng utang. And kung ikaw naman ay mag-i-issue ng shares, syempre yung mga shareholders mo naman ay madadilute. Ibig sabihin, bumababa yung percentage of ownership. So ibig sabihin yung mga malalaking investment dito sa kumpanya, kung ganun yung gagawin, ibig sabihin bababa
ang kanilang ownership sa kumpanya. So, yun yung pinaka-cost no kung halimbawa wala talaga silang gagawin, no? Kung kulang talaga yung cash available ng kumpanya. Now, dahil sa for sure wala tayo dito kung valuation na maibibigay in terms of this information. Pero sa akin guys, mas maganda na dito natin to tignan today sa kanilang cash per share. So kung kanilang cash per share ay 10 pesos, so if you look back no, yung kanilang market cap ay nasa 6 billion and maganda mag-abang talaga dito in terms of their cash per share na to 10 to 14 pesos per share sa kumpanya. Maganda dito bilhin talaga no kapag nasa cash per share na ang presyo ng company para ma-minimize natin talaga yung risk dito sa Phinma Corporation. So I think ito lamang muna ang ating news about sa kumpanya no. Kung in case kung ako ibibili dito, which is maganda naman talaga no yung future ng company because yun nga, continue sila nag-i-improve ng mga pinagkukunan ng revenue. And imagine no kung gaano kalaki yung nilago ng pangalawang pinagkukunan nila ng revenue. And syempre yung construction materials din ay lumalago doon sa kanilang segment. I think kung ganun yung gagawin nila and mapaganda pa nila yung balance sheet ay talagang very very attractive ito in the future. So bago ko tapusin ito guys, kung kayo ay libre sa January 18 and gusto nyo ma-meet yung mga creators like me, PSE Warriors, Staksilog, Moneywise Engineer, Kuya John, Warren Uy, and many more, no? Please sign up today kasi ito na yung pinaka-last date para mag-sign up dito. So, January 10 yung last deadline ng RSVP. So, itong RSVP na to ilalagay natin sa comment section para in case na gusto nyo pumunta sa Philippine Stock Exchange Building sa BGC ay magkita-kita din tayo doon no. And ito ay free lamang, wala kang babayaran dito. Punta ka lamang and matututo ka na about sa mga seasoned investor na nag-i-invest dito sa ating merkado. So, this PSE Warrior na lagi nagpapaalala, invest wisely and see you on the other side.